Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan nga ay tuluyan ng natalo ni Ye Xinghe ang tinaguriang greatest of all time patriarch na si Liang Xiang at matapos nito ay agad nang ibinigay ng ating bida ang desisyon kay Liang Yu. Habang ang hangal naman ay agad na gumapang gamit ang natitira niyang lakas at sa kabila ng durug-durug niyang mga buto ay sinisikap nitong makalayo upang makaligtas sa kanyang anak. Ang paghihirap naman ni Liang Xiang at paggapang sa lupa ay lalo pang nagpatindi ng kabaliwan ni Liang Yu. Kaya't habang may hawak na matatalim na balisong ay binibigyan pa niya ito ng nakakakilabot ng ngiti, dahilan upang magmakaawa na nga ang ama nito para sa kanyang buhay. At matapos ng mga kaganapang ito ay lumipat ang eksena kung saan habang naglalakbay papalabas ng Mount Beiming ang grupo ni Ye Xinghe ay bigla namang may napansin si Xia Yuning na agad din niyang sinabi sa ating bida kaya napalingon si Ye Xinghe sa itinuturo ng dalaga. At pagkatingin ng ating bida sa direksyon ay agad namang nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nasaksihang kung ano sa di kalayuan. Kung saan ito pala ay ang mga nakahandusay na katawan sa lupa, at base pa lamang sa madyugo at sugatang katawan ay mapapansin din na tila wala ng buhay ang bawat isa sa mga cultivator na nakahilata sa lugar. Maya-maya pa ay tuluyan ng ipinakita sa eksena ang buong lugar kung saan nga ay makikita ang napakadaming cultivator na nakahilata at ang bawat isa ay wala ng mga buhay na animoy dumaan sa isang napakatinding assassination. At dahil sa labis na pagkabigla ay napatanong pa ang ating bida sa kanyang mga kasamahan sa kung bakit daw kaya napakadaming bangkay sa parteng ito ng Mount Beiming, subalit base sa mukha ng mga kasamahan nito ay gaya din niya itong walang mga alam. Dagdag pang tanong ng ating bida na ano daw kaya ang tunay na nangyari sa lugar na animoy may ilang mga noble family ang nagsalpukan dito at nauwi sa madugong labanan na nagresulta ng madaming pagkasawi. Agad namang sinabi ni Xia Yuning na agad daw silang lumapit upang bahagyang alamin ang tutuong nangyari gayong baka daw makahanap sila ng kahit kunting clue na makapagsasabi sa kanila ng tutuong nangyari sa lugar na ito. Bago naman sumunod si Ye Xinghe sa dalaga ay agad niyang inunang ipinag-utos kay Uncle Gio na mauna na daw ang mga ito at isama na daw nito ang ibang mga cultivator sa kanilang grupo habang sila naman ni Xia Yuning at ng White Fang ay agad ding susunod sa oras na matingnan na nila ang mga bangkay. Ang utos naman ng ating bida ay agad na sinang-ayunan ni Uncle Gio subalit may pagkaseryoso din niyang sinabihan si Ye Xinghe na mangingat gayong baka daw masangkot ang mga ito sa kaganapan. Matapos niyang makapagbigay ng babala sa ating bida ay agad na din naman niyang sinabihan ang lahat na mauuna na silang umalis na agad din namang sinunod ng karamihang mga expert. Maya-maya pa ay makikita na lamang si Ye Xinghe at ang White Fang sa lugar gayong tuluyan na din ngang nagsialisan ang lahat sa pangunguna ni Uncle Gio. At pagkatapos naman ng paglisan ng ibang kasamahan ni Ye Xinghe ay agad na din niyang sinabihan ang White Fang na kailangan na din daw nilang sundan si Xia Yuning upang alamin ang nangyari dito. Makalipas pa nga ng ilang segundo ay makikita na si Xia Yuning at Ye Xinghe na nakapagitna na sa mga bangkay at nagsisimula na silang maghanap ng kahit maliit na clue upang malaman nga ang nangyari. At habang lalo silang nakakarating sa gitna ng napakadaming bangkay ay napasabi na lang si Ye Xinghe na talagang napakakapal daw ng amoy ng malangsang dugo ang sumisimoy sa paligid. Subalit base na din daw sa umaalingasaw na amoy ng malangsang dugo sa paligid na din naman kumakalat sa malayo ay sigurado daw na ang lahat ng mga bangkay ay 2 o 3 araw pa lamang ng bawian ng buhay. Matapos naman itong masabi ni Ye Xinghe ay agad ding nagsabi si Xia Yuning ng kanyang napansin sa mga bangkay kung saan marahan nitong sinabi kay Ye Xinghe na pagmasdan daw nito ang damit ng bawat isang cultivator na nakahandusay. Kung saan nga ay nakatataka daw sa likod ng damit ng mga ito ang dragon emblem at pati na din sa ilang flag na nakakalat sa paligid, at ang dragon emblem daw na ito ang makapagsasabi ng kinabibilangan ng mga ito. At ayon daw sa kanyang nalalaman ay ang dragon emblem daw sa damit at flag ng mga ito ay siya ding simbolo ng Imperial Guard kaya walang duda na kasapi ng Imperial Guard ang mga cultivator na ito sa kapaligiran. Nang marinig naman ito ni Ye Xinghe ay agad na nanlaki ang kanyang mga mata habang kinaklaro pa kay Xia Yuning kung totoo daw bang kasapi ito ng Imperial Guard habang nasa isip naman nito ang imahe ng patay gutom na si Hong Duan na kamakailan lang din niya nakaharap. Dagdag pa ni Ye Xinghe na kung totoo daw ito ay ibig sabihin lamang na ang lahat ng cultivator na walang buhay sa paligid ay kasaping lahat ng Imperial Guard gayong lahat daw naman ng mga ito ay may dragon emblem sa kanilang mga damit. Ang sinabi namang ito ng ating bida ay agad na sinang-ayunan ni Xia Yuning base pa lamang daw sa dragon emblem sa damit ng bawat isa,
sabay tanong kung papaano daw kaya nangyari ang ganitong kaganapan sa mga kasapi mismo ng Imperial Guard na humantong sa pagkasawi ng bawat isa. Alinsabay naman nito ay makikita si Ye Xinghe na agad na lumapit sa isang bangkay na animoy may sinuserm kung ano na pumukaw ng kanyang atensyon. At ang nakita pala ni Ye Xinghe ay ang sugat sa katawan ng isang cultivator na kasapi ng Imperial Guard at habang sinusuri ito ni Ye Xinghe ay nasabi niya na di daw ito gawa ng Demon Beast kaya naman siguradong kagagawan ito ng kapwa nila cultivator. Dagdag pa ng ating bida na sa dami daw ng miyembro ng Imperial Guard na nakahandusay sa paligid ay di malabong nagawa din ng mga ito na makapas lang ng kahit ilan man lang sa kanilang mga nakalaban gayong impossibly daw naman kung di man lang ang mga ito nakabawas sa kanilang kalaban. At matapos niya itong masabi ay agad na niyang sinabihan si Xia Yuning na isa-isahin daw nila ang mga bangkay at alamin kung alin sa mga ito ang hindi kasapi ng Imperial Guard at upang malaman din daw nila kung saang clan o pangkat ito nagmula. At matapos niya itong masabi ay agad na ding nagsimula ang dalawa sa paghahanap ng naiiba kaya naman makikita sa di kalayuan ang ginagawa ng mga ito at maging si White Fang ay katulong din nila. At sa makailang segundo ng kanilang paghahanap ay kinakabhang napatanong si Xia Yuning sa kung ano daw ang nangyayari dito dahil wala man lang daw ni isang bangkay ng cultivator na nagmula sa kabilang panig na nakalaban ng miyembro ng Imperial Guard at lahat daw ng bangkay sa paligid ay magkakasama. Dagdag pa niyang tanong habang namamawis ang mukha na sino daw naman kaya ang pumatay sa mga ito o saan daw naman kayang puwersa nang galing ang nanggakalaban ng lahat ng kasapi ng Imperial Guard. Sa kabilang banda naman ay makikita si Ye Xinghe na tila nalagay sa isang malalim na pag-iisip at may pagkaseryoso lamang ang mukha nito habang nakatingin sa mga bangkay. Maya-maya pa makalipas ng ilang sandaling pananahimik ni Ye Xinghe ay may pagkaseryoso niyang sinabi ang kanyang hinuha kung saan may dalawang posibleng paliwanag daw sa kaganapan. Ang una daw ay baka talagang napakalalakas lamang ng kabilang panig kaya naman nagawa ng mga itong umalis ng may kakaunting pinsala o di kaya ay wala, habang ang isa naman daw niyang naiisip ay baka talagang tinanggal ng kabilang panig ang bangkay ng kanilang mga kasapi para itago ang kanilang pagkakakilanlan. Ang sinabi naman ni Ye Xinghe ay agad na tinugunan ni Xia Yuning at ayon dito na kung totoo daw yun ay masasabi niyang napakalalakas ng loob ng gumawa nito gayong posibleng maging wanted sila sa sandatahang lakas ng Imperial Army kung magkataon. Dagdag pa niyang patanong na sino daw naman kaya ang maglalakas ng loob na kumalaban sa Imperial Guard nang wala man lang malinaw na rason gayong alam daw niyang di ito basta-basta na lang palalampasan ng Imperial Family. At habang nagpapatuloy naman sa pagsasalita ang dalaga ay bigla itong tinawag ni Ye Xinghe na agad din namang napatingin dito. At habang nakatingin ang dalaga ay biglang sinabi ni Ye Xinghe ang kanyang hinuha sa isang tila may bigat na pamamaraan, at ayon dito na pakiramdam daw niya ay may kinalaman dito ang misteryusong organisasyon na kinabibilangan ng kanyang brother Lin Hong gayong wala na daw namang maglalakas ng loob bukod sa mga ito, at ang sinabi namang ito ni Ye Xinghe ay labis na ipinanlaki ng mata ni Xia Yuning. Subalit maya-maya lamang ay marahan nitong sinabi na sa palagay daw niya ay walang kinalaman dito ang misteryusong organisasyon na kinabibilangan ni Lin Hong gayong di daw naman ito ang pakay ng grupo ayon na din sa kanilang kaibigan. Na agad namang tinugunan ng ating bida at sinabi nito na hindi daw perkit di na ito ang kanilang hangarin nung una ay impossibly nang kalabanan nila ang Imperial Guard gayong sa bawat araw daw na lumilipas ay napaka-daming papwedeng magbago. Dagdag pa ng ating bida upang lalong pagtibayin ang kanyang hinala na baka daw dahil sa madaming taon ang lumipas ay nakapaghanda na ang mga ito at may sapat ng kapangyarihan upang lumaban sa Imperial Family gaya na lamang daw ng paghahanda ng mga ito para kidnapin si Xia Yuning sa training ground. Sambit pa ng ating bida na baka ito na daw ang simula at pag-usbong ng isang malawakang digmaan ng mga rebelde laban sa Imperial Family gayong nag-uumpisa na daw magparamdam muli ang misteryusong organisasyon ng mga rebelde sa ngayon. Natinugunan naman ni Xia Yuning at ayon dito na kung tama daw ang sinabi ni Ye Xinghe ay walang duda na ito na nga ang simula ng isang madugong digmaan gayong kumilos na ang kabilang panig para mag-declare ng digmaan laban sa Imperial Family. Maya-maya pa dahil sa kanilang mga napapagtanto ay nasambit bigla ni Xia Yuning sa kanyang sarili kung sasabihin daw ba niya ang balitang ito sa dati niyang ama o hindi gayong seryoso na daw ang mga pangyayari. Subalit makalipas lamang ng ilang sandali ay agad din naman nitong binawi ang kanyang mga sinabi gayong sino daw naman kayang tanga ang babalik sa tumakwil sa kanila. Isa pa ay malalaman din daw naman ito ng matandang walang pusong iyon di kalaunan kaya naman walang dahilan para magpakita pa siya sa hangal na yun.
Ayon kay Ye Xinghe na tama daw naman si Xia Yuning gayong alin man daw sa Imperial Family o sa North Guardian Lord Mansion pa ay siguradong agad na may makakatuklas ng pangyayaring ito sa lalong madaling panahon kaya naman di na nila kailangan pang makisangkot, isa pa ay di din daw naman kayang itago ang ganitong pangyayari kaya manatili na lamang silang tahimik. At matapos nito ay agad na ding sumakay ang ating bida kay White Fang habang sinasabi na para daw di sila mapagbintangan o makasangkot sa kaguluhang ito ay kailangan na nilang lumayo sa lugar sa pinakamabilis nilang magagawa. Ang sinabi naman ng ating bida ay agad na naunawaan ni Xia Yuning kaya naman walang pagdadalawang isip na rin siyang nagdamali ay makikita na nga ang paglisan ng mga ito sakay ng Demon Beast. Ipinakita pa nga ang tunay na bilis ng mga ito habang papalayo sa lugar kung nasaan ang mga bangkay. At maya-maya lamang sa kanilang patuloy na pag-usad ay may isang bagay ang biglang napansin ni Ye Xinghe na siyang agad na pumukaw ng kanyang atensyon dahilan upang mapalingon siya dito ng may pagtataka. Kung saan ito pala ay ang panibago na namang kumpulan ng nagdadamihang mga cultivator sa di kalayuan at nagtatakang napatanong si Ye Xinghe sa kung ano daw naman kaya ang ginagawa ng mga ito sa ganitong lugar. Maya-maya pa nang mapagtanto ng ating bida na tila may kung anong mahalagang kaganapan sa lugar ay bigla nitong sinabihan ang White Fang na huminto sandali gayong gusto daw niyang alamin ang nagaganap sa ibaba. At dahil sa sinabi ni Ye Xinghe ay agad ding napalingon si Xia Yuning sa lugar na tinutukoy ng ating bida at habang bahagyang nabibigla sa kaganapan ay may pagkalito niyang nasambit na ano daw kaya ang ginagawa ng iba't ibang major family sa lugar na ito. Matapos naman itong may tanong ni Xia Yuning ay agad nang nagyaya ang ating bida na sumaglit daw muna para magmasid gayong pakiramdam daw talaga niya ay mayroong magaganap na di pangkaraniwan, na agad namang sinang-ayunan ng dalaga. At sa ilalim ng sikat ng araw na nagpapahiwatig ng oras sa kanilang mundo, ay ipinakita nga ang dalawa na animoy mga tanga habang nagmamasid sa nagkukumpulang mga cultivator mula sa iba't ibang major at noble family ng kanilang city. Panig nyo mga idol hangal na waring manununok nyo lamang na kapitbahay ang dalawang ito. Maya-maya pa, sa patuloy na pagmamasid ng dalawa ay biglang may nakita si Xia Yuning na tila kilala nito kaya naman agad niyang sinabi sa ating bida na namumukhaan daw niya ang mga bagong grupong dumating. At matapos niya ito masabi sa ating bida ay agad nitong itunuro ang isang cultivator na mukhang butiki kung saan ang nakapula daw na ito ay mula sa Divine Flame family sa Mingzang City. Habang ang isa namang grupo na ito na nakaasul at may weirdong itsura ng pananamit ay mula naman sa White Mirror family sa Parihong City. Maya-maya pa sa kabilang banda naman ng lugar ay may nagsidating ang mga bagong grupo na agad din namang nakilala ni Xia Yuning at habang itinuturo ito kay Ye Xinghe ay sinabi naman niya na nagmula naman ang mga ito sa Leiting family ng Shenzong City. Sa pagpapatuloy pa ng kanilang pagmamasid ay nakita din ni Xia Yuning si Lei Hong na agad niyang sinabi kay Ye Xinghe, ito mga ka-idol hangal yung nakalaban ni Ye Xinghe sa nakaraan na nagtataglay din ng pambihirang lakas na di kalaunan ay naging brother ng ating bida. Nasambit pa ng dalaga na maging ang mga subordinate daw ng kanyang lolo mula sa City Lord Mansion ng Tianzong City ay nandito din at napansin pa ni Xia Yuning na ang humigit daw sa 200 mga cultivator sa paligid ay nasa antas na ng 6th hanggang 8th heavenly layer realm. Ang sinabi namang huli ni Xia Yuning ay nagpaseryoso sa ekspresyon ng ating bida habang sinasambit nito na kung maging ang subordinate daw ng City Lord Mansion ay nasa lugar ay walang duda na ang patungkol sa sinabi ni Liang Yu na Tianlong Treasure ay may katotohanan. Na agad namang sinang-ayunan ni Xia Yuning gayong yun din daw ang kutob niya base pa lamang daw sa ugali ng magnanakaw ng panty na si Liang Yu gayong di daw naman ito gagamit ng purong kabulaanan lamang para mabitag ang malafox na si Liang Xiang. Na agad din namang sinang-ayunan ng ating bida gayong may punto din daw naman si Xia Yuning dito dahil di nga naman mahuhulog sa patibong ang kagaya ni Liang Xiang na madaming connection sa purong kabulastugan lamang. Maya-maya pa ay binago ng muli ni Ye Xinghe ang usapan sa pagsasabing base daw sa napakadaming noble at major family sa lugar na ito na matatagpuan sa southern face ng Mount Beiming ay siguradong dito nga matatagpuan ang Tianlong Treasure na akala niya ay isang alamat lamang. Makalipas pa ng ilang sandali ay lalo pang dumami ang cultivator na nagkukumpulan gayong makikita nga na may panibago na namang noble family ang dumating na pinangungunahan ng mukhang trebungkong lalaki. Mapapansin din na ang lahat ng iba't ibang grupo ng mga cultivator na ito ay nakatingin lamang sa iisang dako ng lugar at makikitang isa itong talampas ng bato at base sa kanilang tindigan ay may hinihintay lamang silang kung ano na mangyayari bago kumilos.
Bumalik naman sa dalawa ang Pukos at dito ay maririnig ang pagtatanong ni Sia Yuning sa kung ano daw ang kanilang gagawin ngayong nalaman na nila ang ipinunta ng mga ito sa bahaging ito ng Mount Beiming. Ang tanong naman ni Sia Yuning ay nakangiting tinugunan ni Ye Xinghe at sinabi nito na kahit ano pa man daw ang maaaring mangyayari ay titingnan nila hanggang sa may magbago na sa sitwasyon gayong madami daw naman silang oras at wala na ding iba pang gagawin. Ang pahayag namang ito ng ating bida ay agad na sinang-ayunan ng dalaga gayong may punto daw naman si Ye Xinghe at isa pa ay boring din daw naman kung muli na naman silang magpapalaki ng tiyan sa kanilang clan. Matapos nito ay lumipat naman ang eksena sa isang lugar na matatagpuan sa Shenzong City kung saan ipinapakita ang lugar ng Shengang family na walang dod ang isa ding noble clan. Makikita pa ang napakaganda at may kaayusan nitong paligid hanggang sa mahadjap ng kamera ang biguti ng isang misteryusong matanda na mukhang ngayon pa lamang natin makikita. At ang biguti pa lang ito na nahadjap ng Pukos kanina ay mula sa isang panibagong karakter na nagngangalang Liang Zontan na dating naging patriarch ng Dark Moon family at ito na siguro yung tinutukoy ni Liang Yu na malapit ng makapag-breakthrough sa 9th Heavenly Layer Realm at kasalukuyan nga itong nasa seclusion. Ipinakita din ang isa pang bagong karakter ng istorya ng isa ding matanda na siguro ay kasing aidedan lamang ni Liang Zontan at may pangalan itong Hongyan na siyang kasalukuyang Grand Ancestor ng Shengang family. Makalipas lamang ng ilang sandali ay tuluyan na ding nagsalita si Liang Zontan at ayon dito habang naglalaro na malapit na daw maubos ang kanyang lifespan. Malungkot pa nitong dagdag na kasalukuyan na daw siyang may edad na 118 at kung hindi daw niya magagawang makapag-breakthrough sa 9th Heavenly Layer Realm sa loob ng 2 taon ay siguradong di na din tatagal pa ang kanyang buhay na nasa bingit na ng pagkaubos. Ang makabagbag damdamin naman nitong pahayag ay tinuwanan lamang ni Hongyan sabay sabing di daw naman nag-iisa ang kanyang brother Zontan gayong pariho daw naman silang nasa ganitong kalagayan. Subalit wag daw mawalan ng pag-asa ang inutil niyang brother gayong alam daw naman nito na kaya nilang pareho na makaabot sa antas ng 9th Heavenly Layer Realm at sa oras daw na makapag-breakthrough na sila ay siguradong madidagdagan pa ang kanilang lifespan ng 30 taon o higit pa. Sambit naman ni Liang Zontan na kahit na daw magawa nilang makapag-breakthrough sa 9th Heavenly Layer Realm ay di nasulit gayong mas mahina parent sila kung ikukumpare sa mga cultivator na nagawa na ito habang bata pa at dahil na nga din sa malapit nang maubos ang kanilang lifespan. Na masaya lamang muling tinugunan ni Hongyan at ayon dito na kahit na daw ganun ang katotohanan ay dapat pa din silang magsaya sa oras na makapag-breakthrough na sila dahil sa naikatuparan pero nilang dalawa ang kanilang pangarap na level kahit na mas mahina pa sila sa mga batang cultivator na nasa antas na ng ganoong level. At habang nagpapatuloy ang pag-uusap ng dalawa ay may bigla namang dumating na isang disciple mula sa Shengang family at ayon dito na may isa daw cultivator ang dumating at nagpakilala bilang messenger ng Dark Moon family na may mahalagang sumbong daw kay Zontan, na agad namang tinugunan ni Hongyan at sinabi nito na gusto daw niyang makita kung sino ang dumating. Ang sinabi namang ito ng Grand Ancestor ng Shengang family ay agad na sinunod ng disciple kaya naman tinawag na niya agad ang nagsabing tagahatid ng balita ng Dark Moon family at habang pumapasok ay mariin lamang itong tinitingnan ni Zontan. Habang sa kabilang banda naman ay makikita nga ang nagdudumaling cultivator at natataranta niyang ibinabalita sa Grand Ancestor ng Dark Moon family na meron daw silang napakalaking problema na kinakaharap. At dahil naman sa pagdod-umali ng disciple ay agad na naramdaman ng dalawang matanda na talagang seryoso ang sasabihin nito kaya naman mariin silang nagtanong sa kung bakit daw natatarantang masyado ang lalaki at ano daw ang sinasabi nito. Ang tanong namang ito ay agad na tinugunan ng lalaki at marahan niyang ipinaliwanag ang sitwasyon kung saan may isa daw sa mga subsidiaries ng kanilang Dark Moon family ang nag-aklas laban sa kanila at ang malala pa ay sinira ng clan na ito ang dantian ng kanilang mga direct descendants. Ang makapanindig balahibong rebel asyong ito ay labis na nagpalaki sa mata ni Zontan at habang nagagalit ay pasigaw niyang kinlaro kung talaga bang may naglakas ng loob sa nasasakupan nilang clan na mag-aklas at manayra pa ng dantian ng mismo nilang mga disciple. Nagagalit pa niyang sinambit na napaka-pabaya daw ata ni Liang Siyang gayong nang ipagkatiwala niya ang posisyon bilang patriarch ng kanilang Dark Moon family ay punanggakuan siya nito na aalagaan niya ang kanilang clan subalit bakit daw tila lumalabas na di nito magawang maasikaso ang hamak na nasasakupan nilang clan. Mariin pa nitong dagdag na talagang kaiya-hiya daw ang balitang ito gayong tinagurian silang pinakamalakas na noble sa kanilang city.
Isa pa ay may lakas pa daw ng loob na magpakita at magbalita ng ganito ang cultivator na ito sa harap pa mismo ng kanyang brother Hong Yan. Ang sinabi namang ito ng hangal na si Zon Tan ay labis na ikinakaba ng cultivator mula sa kanilang Dark Moon family ay sa natatakot na tinig ay ipapaliwanag pa sana niya ang kanyang side. Nang biglang magsalita si Hong Yan na ikinaputol ng pagsasalita ng lalaki, ayon naman kay Hong Yan na ayos lamang daw sa kanya ito kaya naman wag nang magalit pa ang kanyang brother Zon Tan sa kasamahan nito bagkus ay intindihin na lamang ang nangyayari. Ang sinabi naman ni Hong Yan ay nagpakalma ng itlog ni Zon Tan kaya naman sinabihan na lamang nito ang cultivator na dumating na muli daw itong bumalik sa kanilang clan at sabihin kay Liang Xiang na ito mismo ang magpikite sa kanya dahil gusto daw niya itong makausap ng personal. Ang utos naman ng kanilang grand ancestor ay di agad sinunod ng lalaki at iginiit muna niya ang kanyang balita kung saan lumaban daw talaga si Liang Xiang sa mga nag-aklas subalit napakalakas ng puwersa ng kalaban. Gayong binubuo daw ito ng daan-daang mga expert na nasa 6th Heavenly Layer Realm at karamihan pa ay nasa 7th Heavenly Layer Realm dagdag pa ang isang Demon Beast na may di masukat na lakas, dahilan upang di nila magapi ang kalaban kaya naman ipinadala daw siya ni Liang Xiang para humingi ng tulong sa kanilang Grand Ancestor. Ang mahaba-haba namang paliwanag ng lalaki ay mariing tinugunan ni Zon Tan at sinabi nito na alam daw niya kung ilang pamilya ang kanilang nasasakupan at kung gaano kalakas ang bawat isa kaya sa papanong paraan daw at may biglang sumulpot na ganito kalakas sa kanilang nasasakupan. Na agad namang tinugunan ng lalaki at ayon dito na may kinalaman daw dito ang North Guardian Lord Mansion gayong ang isa daw sa miyembro ng mga nag-aklas ay paborito ng prinsesa kaya naman sinupurtahan ng mansion ang pamilyang ito at lumakas ng ganito. Ang revelasyon namang ito ay labis na ipinanlaki ng mata ng matanda habang mariing kinaklaro kung may katotohanan daw ba na maging ang North Guardian Lord Mansion ay sangkot sa pangyayaring ito. Agad din itong ibinaling ang kanyang atensyon kay Hong Yan at sinabi nito na kung ganito na daw kalala ang pangyayari ay kailangan na niyang bumalik sa kanyang clan at nagpapasalamat daw siya sa kanyang brother sa mainit nitong pakikasama sa kanya. Natinugunan naman ni Hong Yan at sinabi nito na wag na daw magpakumbaba pa si Liang Zon Tan sa kanya gayong mag-brother daw naman sila at patungkol daw naman sa problema ay kailangan na talaga nitong bumalik para alamin ang totoong kaganapan sa kanilang clan. Dagdag pa nito na kung may kailangan daw si Zon Tan ay magsabi lamang ito gayong handa daw silang makatulong sa kanyang kaibigan. Subalit ang ipinapangamba daw niya ay ang presensya ng North Guardian Lord na nasa likod ng pangahas na pamilyang nag-aklas kaya tila kailangan daw nilang humingi ng tulong sa main family ng Dark Moon Clan sa capital upang harapin ang ganito kabigat na problema. Ang mungkahi naman ni Hong Yan ay may pagkamayabang lamang na tinugunan ni Zon Tan at mariin itong sinabi na wala daw siyang paki sa presensya ng North Guardian Lord Mansion gayong kilala daw naman ni Hong Yan ang kanilang clan bilang matatag at malakas na pamilya. Dagdag pa nito na papaano daw pati niya ipapaliwanag sa main family ng kanilang clan ang pangyayaring ito upang humingi ng tulong gayong lalabas daw lamang na kaiya-hiya sila kaya naman haharapin na lamang daw niya ang problema ng mag-isa. Tapos naman nito ay lumipat ang eksena kung saan ipinapaliwanag ng kwento na ng sandali daw na makaabot kay Liang Zon Tan ang balita ay agad nitong tinipon ang kanyang mga kasamahan at nagdamaling bumalik sa Dark Moon family subalit ang di daw nila alam ay sumailalim na ito sa napakalaking pagbabago. Kung saan wala daw kaalam-alam ang matanda na kasalukuyan ng nasawi si Liang Xiang at dahil naman sa suporta ni Liang Yin ay tuluyan ng naging bagong patriarch si Liang Yu na siyang nagresolba ng lahat ng problema ng Dark Moon family patungkol sa nag-aklas na clan. Patungkol naman daw sa lahat ng mga direct descendants ng Dark Moon family na nawasak ang dantian gaya ni Liang Shu ay isa-isang misteryusong namatay at ayon sa balita ay nalasan ang isa. Habang ang iba naman ay pinalabas na nagpakamatay sa loob ng kulungan dahil sa di daw nila matanggap na wala na silang mga silbi. Ang patungkol naman sa mga natitirang kaanib ni Liang Xiang sa loob ng pamilya ay nasa ilalim ng mahigpit na pagbabantay sa utos na din mismo ni Liang Yu upang walang makapaglabas ng totoong mga nangyari. Lumalabas din ayon sa kwento na talagang malaki ang pagkakaiba ni Ye Xinghe at ni Liang Yu pagdating sa pamumuno gayong napakamasalimuot ang estilo ni Liang Yu ng pagpapasunod kung saan sa kahit anong paraan na maisip nito ay kanyang gagawin. Na umabot pa daw sa puntong halos maubos na ang lahi ng Dark Moon family sa isang gabi lamang dahil sa utos ni Liang Yu na paglipol sa lahat ng kaanib ni Liang Xiang na nakikita niyang banta sa kanyang pagiging patriarch.
Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan sa southern face ng Mount Baiming ay muling ipapakita ang mga cultivator na nagdudumaling mag-unahan gayong tuluyan nang nagpakita ang pasukan ng sinasabing pinaglalagyan ng Tianlong Treasure. Kung saan dahil sa kaganapang ito ay muli tayong maiipakilala sa panibago na namang karakter na may lakas na higit pa kay Ye Xinghe. At bukod pa dun ay tila mapapag-tripan nito ang ating bida sa di malamang dahilan kaya naman agad itong naging target ng bagong karakter na isa ding hangal. Kaya kung gusto mong malaman kaibigan kung hangal ang mga kasunod na kaganapan ay subscribe muna ang ating channel at wag muna ding kalimutang mag-like, paki-comment na din kung aling parte ng video ang nagustuhan mo upang lalo kong mapaganda ang next episode. Paki-panood na din ng iba pa nating video mga ka-idol hangal kong kaibigan, hanggang sa muli. Paalam.